Elvira? Si Rhea mahal ko, hindi ikaw. Tignan ko lang kung mamahalin mo pa rin siya kapag hindi na ganyan na itsura niya. Para makapagiganti kila Rhea at Crisanto, pinag-switch ni Elvira ang kanilang mga baby. Kaya si Nadine lumaki sa pagmamahal at yaman. Si Isabela, Sinong nagsabi sa'yo na magkokolehiyo ka? Ambisyosa ka? lumaki sa puot at hirap. Anong maitutulong namin sa'yo, Iha? Parang awa niyo na ho. Mag-iisang linggo na ho kasi ako naghahanap ng mapapasukan. Pagkalipas ng maraming taon, lalabas na nga ba ang katotohanan? Dapat sa'yo mawala sa buhay ko! Ano ba, Nadine? Ano ba? Nadine! Anong ginagawa mo kay Isabela? You don't understand me. That girl is a pest! A parasite! Ay! Ano yan? Hoy! Ba't pinagtutulungan niyo yung anak ko, ha? Ako lang pwede umapi dito. Elvira, anak ko si Isabela. Nagtatrabaho siya sa farm namin. Magkakilala kayo? Siya man. Halika na. Umuwi na tayo. Nay. Hindi ka na babalik sa eskwelahang to. Nay. Hindi. Halika na. Isa pang suwaya. Naku, kalimutan mo ng nanay mo ko. Halika na. Elvira, nagtatrabaho ng mabuti yung anak mo sa farm namin para may pangtustos siya sa pag-aaral niya. Kung alam ko lang na sa inyo nagtatrabaho ang anak ko, sana kinulong ko na lang siya sa bahay. Halika na. Nay. Magandang araw ho. Dito ka nga. Akala ko pa naman na wala na yung buwisit sa buhay ko nung hindi na kita nakikita sa school. Ma'am Nadine, tama na ho. Gusto ko lang po magtrabaho ng maayos. Sige. Gusto mo magtrabaho ng maayos, ayaw mo ng gulo, ganon? Okay, para walang gulo, sundin mo yung utos ko. Dito sa loob ng freezer na to, may table dito. Nandun yung logbook ni Daddy, kaya kunin mo. Ano, dali. Kunin mo para hindi na kita guluhin. Tara, ako na magbubukas. Dali na. Sige, kunin mo na. Andito po. Oo, nandun sa table, dun sa may dulo. Dito po sa loob. Kunin mo! Ma'am Nadine, nasan po dito? Wala naman. Ma'am Nadine? Ma'am Nadine? Ma'am? Ma'am? Ma'am Nadine? Ma'am Nadine, buksan mo to! Ma'am Nadine! Nadine? Nadine? Ikaw yung nanay ni Isabela, di ba? Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko siya nakita. Hindi. Ikaw talagang sadya ko dito. Ito, dinalang kita ng pagkain. Pa-thank you to. Para sa pagtanggap nyo kay Isabela. Sige na. Hiro, sige na. Lakad mo na ako kay Isabela. Bakit tayo lalakad? Kayang-kaya mo na yun. Sa'yo naman na yung lahat eh. Oh. Pogi, mayaman. Di siya mahirapang magugusto sa'yo. Teka, ba't parang galit ka? Baka naman kaya ayaw mo kong tulungan kasi may gusto ka rin sa kanya. Tulong! Tulong! Si Isabela yun ah! Isabela! Isabela! Tulong! Ma'am Nadine! Buksan mo to, Ma'am! Ma'am! Tulong!
You're creeping me out! Bastos kang bata ka! How dare you? Isusumbong kita kina mommy at daddy. Ipapakulong kita! Hindi mo ko pwedeng ipakulong. At bakit hindi? Dahil ako ang tunay mong ina. Anong sabi mo? Tulong! Tulong! Isabela! 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 Andre! Ano nangyari? Nakita na lang ho namin si Isabela. Nakakulong sa freezer. Naku, Riha, okay ka lang ba? Ayos lang ho ako. Salamat po sa pag-asikaso niyo sa akin, ha? Napakabuti niyo po. Mabait ka rin sa amin, Isabela. Para ka na rin naming anak ni Crisanto. Sandali. Paano ko ba nakulong sa loob ng freezer? Narinig mo ko. Ako ang tunay mong ina. Hindi ka totoong Bermudez. Ipinagpalit ko kayong dalawa ni Isabela sa ospital nang pinanganak kayo. Narinig mo ko? Alam mo, ang galing mo gumawa ng kwento, no? You are delusional. You are not my mother. Ako ang nanay mo. Tinis ko na mapunta ka kay Crisanto at Rhea nang matagal para maipagamot ka at para magkaroon ka ng magandang buhay. Lahat na nanghirap, dinanas ko dahil ako ang tunay mong ina. Ano yon, Elvira? Mommy! Ano yung sinasabi mo, Elvira, na ikaw ang ina ni Nadine? Wala. Hindi ka lang mga agaw. Bingi ka rin. Ang sabi ko, sana ako na lang ang naging tunay na ina ni Nadine para napalaki na maayos. Mabuti pa. Umalis ka na dito. Ayoko ng gulo. Huwag mo nang hintayin ako tumawag pa ng pulis. Pumasok na tayo sa loob. Hinahanap ka ng daddy mo. Crisanto, andyan na yung anak mo. Dad? Why? Alam mo ba yung pinagkakagawa mo? Bunti ka na makapatay! Bakit? Ano na naman kasalanan ko? Anak, bakit mo kinulong si Isabela sa freezer? Sinong may sabi? Siya? Pinaniniwalaan niyo yung sampid na yon? Hindi naman sa ganun. Hanggang sa huli pinagtakpan ka ni Isabela. Nakita ka nila, Andre. So what? Isabella made me do it. Alam niyo, simula nang dumating ang babaeng yan dito, siya na yung tinuturing yung anak. That's not true! Yung ugali mo, parang hindi kami nagpalaki sa'yo. Alam mo, nagdadalawang isip na ako kung anak ka pa talaga namin. Nadine! Buti naman at nakipagkita ka sa akin. Ibig bang sabihin yan naniniwala ka na sa akin? I still don't believe you're my mother. Kailangan ko lang ng tulong mo. Anong may tutulong ko, anak? Please, just call me Nadine. Sige, Nadine. Kailangan ko lang ng tulong mo na dispatchahin si Isabela sa mansyon. Hindi ako papayag na mawala sa'yo ang buhay na meron ka. At ikaw rin ang maniningil sa mga kasalanang ginawa sa akin ni Crisanto
at Rhea. You know what? I don't care about your past. Just want my life back. May plano. Sisirain natin si Isabela sa mata ng mag-asawang yun. Isabela, alam kong mahirap na ako. Pero mataas yung pangarap ko, katulad mo. At gusto ko na kasama kita habang tinutupad yung pangarap natin. Isabela, pwede mo manligaw? Mayroon bang tunay naman nanalo sa ating dalawa? Kung matapos man ang laban, may mawawalang isa. Bakit ba sa Hiro, nagawa mo dyan? Isabela, may gusto sana akong... Isabela, lunch na. Sige, mamaya na lang. Madami pa kasi akong gagawin eh. Hindi. Ako na bahala doon. Ito rin. Nagabi mo. Ano ko? Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Gusto ko eh. Tsaka, upo ka muna. Ay, hindi. Naku, baka makita tayo ni Mami. Hindi. Tsaka, madami pa akong gagawin. Hindi, ako na bahala doon. Tsaka, nagpaalam na din ako sa kanya. Huwag ka na mag-alala. Sige na. Yun nga. Pag tayo na, hindi mo na kailangan magtrabaho dito. Anong pag tayo na? I mean, you know, gusto ko sanang maligaw sa'yo eh. Pahig ka ba? Anyways, sige. Kain muna tayo. Nag-abala ka pa talaga. Anong problema? Pawis na pawis ko. Inom ka muna. Ito. Salamat. Ma'am Nadine, tapos na po yung trabaho ko. Pwede na po ba ako umuwi? Bakit mo naman ba? Lapit pa. Lapit mo pa. Ating mag-ingat pa! Masyadong mas tingnan ka pa para sa ating dalawa! Tama na po! Hindi tayo kasundawa dito! Ako lang dapat! Ano nangyayari dyan? Anak! Anak! Hindi mo kita hinahawakan! Ano ba? Anak! Nadine! Anak! Tulungan niyo! Tulungan niyo po! Ay, kailangan na napatay niyo! Halika na.
Dad, ito po talaga yung gustong mangyari ni Isabela eh. Sa harap niyo po, ang bait-bait niya. Pero she wants me dead. Gusto niya po kasi kayong masolo. Tapos, yung pagkamatay ko po at pagmumukhain niya pong aksidente, buti na lang po dumating kayo. Nadine, hindi totoo yan. Hindi kita nilunod doon. Parang awa na Nadine, magsabi ka ng totoo. Hindi ko naman po ina-expect na naaamin si Isabela eh. Siguro po deserve ko to. Kasi ang dami ko pong nagawang masama sa kanya. Ma'am, sir, please po maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Pasensya na, Isabela. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang hindi niyo pagkakaunawaan. Pero, si Nadine pa rin ang pipiliin namin mag-asawa dahil siya ang tunay naming anak. Mahirap sa akin paniwalaan, Isabela, na magagawa mo to. Tinuring kitang parang anak. Pero this is too much. Hindi ko hahayaan mawala ang tunay naming anak. We have to let you go. Ano naman tong dramang to? Tumang ka na nga. Bukas maghanap ka ng bagong trabaho, ha? Elvira. Ano, Nay? Sumusobra ka na. Ako pa may kasalanan ngayon. Eh, siya yung nagpumilit na sumiksik dun sa mansyon ng mga mayayaman. Alam mo, pag ikaw, pinanganak ng mahirap, mamamatay ka rin ng mahirap. Huwag kang ambisyosa. At saka, eto napansin ko lang napansin ko, kahit saan ka pumunta, piniperwisyo mo yung mga tao. Malas ka lang talaga! Malas! Elvira, sumusobra ka na. Nay! Huwag kang magmalinis. Kung gaano kalaki ang kasalanan ko, doble nun sa'yo, Nay! Nay, tama na ho. Huwag na ho kayo mag-away ni Lola. Wala naman ho akong balak bumalik na doon sa mansyon eh. Peste kayo. Kulang sandali sa yakap mo't halik. Kahit na kay tagal, sa'yo ay maghihintay. Effective ang plano na dispatcherin si Isabela. Hindi mo alam kung gaano katagal ang hinintay ko para mayakap ka, anak. Sulitin mo na. Kasi kahit kailan, hindi ako papayag na mawala rito sa mansyon. At kahit kailan, hindi ako sasama sa'yo. Sapat na sa akin na makita kang masaya, anak. Kaya ko lang naman kayo pinagpalit ni Isabela para maranasan mo ang buhay na pangarap ko. At para makapaghiganti kay Crisanto at Rhea sa pamamagitan ng pang-aapi sa anak nila. Ha? Hiro? Anong ginagawa mo rito? Anong narinig mo, Hiro? Ikaw kasi ang tandal mo! Hiro! Hiro!
Sundan mo! Iikutan ko! Mag-usap tayo, Toton. Wala tayong dapat pag-usapan. Kami nila Mama Sir ang mag-uusap. Hiro, magkano ang kailangan mo para manahimik ka? May sakit ang nanay mo, di ba? That's right. Lahat ng tao may halaga. Name your price. Bibigay ko sa'yo. Ilang presyo ang katotohanan na din. Ah! Anong ginawa mo? Halika na. Wala naman nakakita. Totoo nga yata yung kasabihang kung anong puno, siyang bunga. Kasi naman kahit lumaking malayo kay Elvira, parang namana pa rin na din ang DNA ng pagka-impacta. Andre, kumusta na si Hiro? Ligtas na siya sa peligro. Namang buti nakita nga siya ni Nadine eh. Pupunta sana siya sa office ng farm. Ayun, pagkaakit niya sa hagdan, adulas siya. Nabagok. Pagkakita ko sa kanya, tumawag agad ako ng ambulansya. Kumato siya. Wala pang sinasabi yung doktor kung kailan siya magkakamali. Saan ka na naman nanggaling? Di ba sinabi ko sa'yo, tulungan mo ako magbenta ng mga paninda ko? Inutil ka talaga, no? Nay! Galing ho ako ng ospital! Yung kaibigan ko po sa mansyon nag-agaw buhay! Tinalo ko lang ho siya, Nay! Kaya please lang po! Kahit ngayon lang, huwag niyo po akong pagalitan! Sinong kaibigan sa mansyon? Si Hiro ho. Hello? Nadine, nabuhay si Hiro? Di ko siya kayang iwan ng ganun-ganun na lang, okay? Pinadala ko siya sa ospital. Gaga ka ba? Siya lang ang nakakaalam sa ginawa natin sa kanya. Wala siyang sasabihin. Kumato siya. Eh, paano kung magising siya? Paano kayong buligan tayong dalawa? Eh, di nawala ang lahat sa'yo. Hello? Hello? Oh! Pag hindi mo tinapos yan, ako ang papatay dyan. Sobra ng kasamaan mo, Elvira. Kaya mong pumatay ng tao para ng pagtakpan yung sikreto mo. Sikreto natin, Nay. Dahil pag ito na bulgar, kasama ka rin. Makukulong ka rin. Nay? Nay? Tungkol dun sa pinag-awayan natin kagabi. Nay? Nay! 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 Para ano na mga ako eh. Okay, sa labas. Ano meron? Nay! Nay! Mom! Dad! Ano? Tara po, balik na po tayo sa loob ng bahay. Sandali, ba't ang iba dyan? Wala po. Sir Crisanto. Ay. Ano ba? Ako po si Hilda, nanay ni Elvira. May dapat po kayong malaman tungkol sa anak niyo. Ay, ano po yung tungkol kay Nadine? Ay, hindi po tungkol kay Nadine. Yung tunay niyong anak.
Hindi na talaga kinaya ni Nanay Hilda, kaya't nag-grand reveal na siya ng kasamaan nila. Pero ngayong lumabas na ang totoo, paano na ang mga balak ni Elvira? Paano magbabago ang mundo kina Nadine at Isabela na lumaking biktima ng ginawa ng mga magulang nila? Alamin natin sa susunod na Sabado dito lang sa Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Based on a DNA result, si Isabela po ang tunay niyang anak. Ito na ang huling barahan natin para hindi na talaga tayo maghirap kahit kailan. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang ating star of the night, Miss Isabela Bermudez. Santo! Ano? Si Isabela wala sa kwarto niya, nawawala siya. Nasa akin yung anak niyo. Hayop ka, Elvira. Ilabas mo ang anak ko. Huwag mo sasaktan. Maghanda kayo ng 100 milyong piso. Sasabihin ko mamaya kung saan niyo papadala ang pera. Subukan mo! Tayo! Isabela!